Dante, ano ang tingin nila doon sa sinabi ng isa sa mga west ng ICC na titingnan pa rin ang kalagayan ng kalusugan ng dating Pangulo kung ito ba ay fit upang sumailalim sa paglilitis? Magandang umaga, Ella. Hindi naman nababahala ang kampo ng mga biktima ng war on drugs dito nga sa kautusan ng International Criminal Court na dapat pa rin i-determine kung fit to stand trial ang dating presidente dahil ayon sa kanilang abogado na si Attorney Andres, ito ay bahagi ng proseso bago ang paglilitis. Inihayag ni Attorney Gilbert Andres, legal representative ng mga biktima ng war on drugs na malugod nilang tinatanggap ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 na itakda ang simula ng paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Dagdag pa ni Andres, hindi naman ito gaanong malayo sa kanilang panukala na gawin sa Setyembre ang paglilitis. Itinuturing ni Attorney Andres na ito ay isang magandang mensahe dahil mayroon ng tiyak na petsa para sa paglilitis sa loob ng taong 2026. It's not far from what we also propose for the victims, which is first week of September. So I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026. Sa kabila ng muling pagsusuri sa fitness to stand trial ni dating Pangulong Duterte, sinabi ni Attorney Andres na wala siyang pangamba na ito ay magiging sanhi ng malaking antala dahil bahagi ito ng obligasyon ng trial chamber sa ilalim ng Rome Statute. Mahalaga para sa kanila na sa kabila ng prosesong ito ay mayroon ng nakaschedule na trial date. So yung prosesong pong yan, hintayin lang po natin, ngunit kahit po nandiyan po yung proseso, mahalaga po na mayroon po nakastate na trial date which is November 30, 2026. Ella, binigyang din ni Attorney Andres yung kahalagahan ng effectiveness, efficiency at fair trial. Anya, ang mabilis na paglilitis ay karapatan hindi lamang ng mga biktima kundi maging ng akusado upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na pagkakaantala o undue delay. Ikinatuwa rin nila ang desisyon na magkaroon ng interpretasyon sa wikang Pilipino sa mga paglilitis na makatutulong upang direktang maunawaan ng mga biktima at ng publikong Pilipino ang mga kaganapan sa ICC. Sa kabuuan, Ella, ay positibo ang pananaw ni Attorney Andres dahil ang hakbang na ito ay tinuturing nilang mahalaga sa pagkamit ng katotohanan at hustisya para sa mga biktima. Ella, isa rin sa nabanggit kanina ni Attorney Andres na kung sakasakali na maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa at ma-turn over sa ICC, ay hindi rin ito makakaapekto sa magiging proceed nitong paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat ang sinasabi niya maaaring i-combine, i-consolidate yung kaso ng dalawang dating matataas na opisyal ng bansa. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.